Kapag may market panic, karamihan ng investors kinakabahan. Red ang portfolio, negative ang news, at ang instinct ng maraming tao lumayo muna sa stocks. Pero may isang parte ng investors na minsan mas may advantage sa ganitong situation. Hindi ito yung veterano na sa market, kundi yung mga baguhang investors pa lang. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit madalas ay mas may opportunity ang beginners kapag may market panic at kung paano mo ito pwedeng gamitin para makapagsimula ng tama sa stock market. Kung napapansin mo ngayon sa stock market, maraming investors ang nag-uusap tungkol sa dip, panic selling at global news na nakakaapekto sa stocks. Kapag ganito ang environment, natural na maraming investors ang nagiging cautious. Pero sa gitna ng panic na yan, may mga investors din na hindi masyadong stressed. Hindi dahil wala silang pakialam, kundi dahil alam nila na ang panic sa market ay isa ding malaking opportunity. At interestingly, minsan mas may advantage pa ang bagong investors kaysa sa matagal na sa market. Pag-usapan natin kung bakit. Bago yun, quick reminder lang bago magpatuloy. Ang video na ito ay for educational purposes only at hindi ito financial advice. Iba-iba ang financial situation ng bawat investor kaya mahalaga pa rin na mag-research at gumawa ng sariling desisyon bago mag-invest. Ang goal lang ng video na ito ay tulungan kang maintindihan kung paano gumagalaw ang market kapag may panic. Balik tayo sa topic. Ano ba talaga ang market panic? Kapag sinabing market panic, simple lang ang ibig sabihin. Mas maraming investors ang gustong magbenta kesa bumili. Madalas itong nangyayari kapag may malaking news sa mundo, economic concerns, global conflict, inflation fears, o anumang uncertainty sa market. Kapag ganito ang nangyayari, maraming investors ang nagbebenta para maiwasan ang mas malaking losses. At kapag mas maraming nagbebenta, natural na bumababa ang presyo ng stocks. Ngayon, para sa mga matatagal ng investors, minsan mas stressful ito. Bakit? Kasi may mga stocks na sila na binili nila sa mas mataas na presyo. Kaya habang bumababa ang market, nakikita nila na lumalaki ang paper loss nila. Pero para sa isang bagong investor na wala pang hawak na stocks, ibang perspective ang pwede niyang makita. Hindi niya nakikita ang red portfolio. Ang nakikita niya ay ang mas murang presyo ng stocks. Bakit ba mas may advantage ang bagong investor? Isipin natin, may dalawang investors. Si Mark, matagal na sa stock market. Si Ana naman, bagong investor pa lang at nag-aaral pa kung paano magsimula. Si Mark, bumili ng stocks noong mataas pa ang market. Ngayon na may panic at bumababa ang presyo, medyo pressured siya. Iniisip niya kung dapat ba siyang mag-average down, magbenta o maghintay. Si Ana naman, wala pa siyang biniling stocks. Habang nag-aaral siya ngayon, napapansin niya na ang ibang companies na dati mahal, ngayon mas mababa na ang presyo. Para sa kanya, ang market panic hindi isang problema. Pwede itong maging entry opportunity. Hindi ibig sabihin na automatic bibili na agad. Pero ibig sabihin, nagiging interesting ang market para sa mga gustong magsimula. Pero syempre, may isang importanteng bagay. May isang bagay na kailangan maintindihan ng bagong investors. Hindi lahat ng dip automatic opportunity. Ito ang isang mistake na madalas mangyari. Kapag nakakita ng isang beginner ng malaking drop, iniisip niya agad na mura na yan. Pero minsan ang totoo, hindi pa tapos ang pagbaba. Ang market hindi laging bumababa ng ilang araw lang tapos na. Minsan tumatagal ito ng weeks, minsan months. Kaya ang goal ng bagong investor, hindi hulaan ang exact bottom. Ang mas magandang mindset ay matutunan kung paano pumasok sa market ng maayos. Hindi kailangang perfect ang timing. Mas importante, maayos ang strategy. Curious lang ako sa sitwasyon ng mga nanunood ngayon. Kung ikaw ay nanunood ng video na ito, bagong investor ka ba na nagbabalak pa lang pumasok sa stock market o isa ka na sa mga investors na nasa market na bago pa nagkaroon ng panic? Comment mo lang sa baba.
new investor, o existing investor? Gusto kong makita kung ano ang mix ng audience natin dito. Balik tayo sa advantage ng pagiging bagong investor. Isa sa pinakamalaking advantage ng isang bagong investor, simple lang, wala siyang emotional baggage sa market. Kapag matagal ka na sa stocks, may mga stocks ka na may attachment ka na, may bias ka, may mga presyo kang gustong balikan, may mga expectations ka na. Pero ang bagong investor, mas flexible ang mindset. Pwede siyang magsimula ng maayos kung tama ang approach niya. Pwede niyang pag-aralan ng companies, pwede niyang i-observe ang market behavior, at pwede siyang mag-build ng strategy habang hindi pa siya pressured ng malaking portfolio. Pero paano nga ba talaga makakahanap ng opportunity sa market panic? Kung ikaw ay bagong investor pa lang, may ilang bagay na pwede mong gawin habang may market panic. Una, gamitin mo ang panahon na ito para mag-aral ng companies. Kapag red ang market, mas napapansin mo kung aling companies ang matibay at kung alin ang mabilis bumaba. Pangalawa, pwede mong gamitin ang strategy na gradual entry. Hindi kailangang isang bagsakan ng pagbili. Maraming investors ang gumagamit ng staggered buying o cost averaging. Ibig sabihin, hindi ka umaasa sa isang perfect timing. Pangatlo, importante na may cash management. Isa sa mga common mistakes ng investors, nauubos agad ang buying power sa unang dip pa lang. Tapos kapag mas bumaba pa ang market, wala na silang pangdagdag. Kaya kahit bagong investor ka, magandang habit na matutunan agad itong disiplina ito sa pagpasok sa market. Mayroon ding mga dapat iwasan. Kapag may panic sa market, may dalawang extreme reactions na madalas mangyari. Yung iba, sobrang natatakot, kaya hindi na sila pumasok sa market kahit kailan. Yung iba naman, sobrang excited sa dip at bumibili ng kahit anong stock basta bumaba ang presyo. Parehong hindi ideal. Ang goal ng investor, hindi magpanic at hindi rin magpadala sa hype. Ang goal ay maintindihan kung paano gumagalaw ang market. Kapag naiintindihan mo yon, mas nagiging confident ka sa decisions mo. Ang market panic hindi bago sa stock market. Paulit-ulit itong nangyayari sa iba't ibang panahon. Minsan dahil sa economic concerns, global conflict, inflation fears o anumang uncertainty sa market. Kapag ganito ang nangyayari, maraming investors ang nagbebenta para maiwasan ang mas malaking losses. At bawat panic cycle, may mga investors na natututo. At maraming mga bagong investors na nagagamit ang moment na yun para magsimula. Kung ikaw ay bagong investor pa lang, hindi mo kailangang maging expert agad. Ang importante, nagsisimula kang maintindihan kung paano gumagalaw ang market. At minsan, ang panahon na pinakamaingay at pinakamatatakot sa market, yun din ang panahon na maraming investors unang natutunang mag-invest. Kung gusto mo ng mas maraming videos tungkol sa Philippine stock market, investing strategies at investor mindset, pwede mong i-follow ang channel. At kung may topic ka na gusto mong tugusapan natin sa susunod na video, comment mo lang sa baba. Maraming salamat sa panunood at magkita tayo sa susunod na video.